Hi guys! Welcome back to our channel! So ngayon, meron na naman tayong bagong news na ihahatid sa ating channel for today. So para rin sa kaalaman ng mga viewers and subscribers natin dito sa Alwin and Emma channel. So sabi ko nga, bilang international student dito sa Canada, particularly sa Calgary, very interested tayo sa mga pabago-bagong mga sistema or immigration rules na nakakaapekto sa atin. That's why isi-share ko rin ito sa channel na to dahil alam ko marami ring interesado malaman ang mga nangyayari at mga ganap sa immigration rules. So ito na nga, no? Ba't nakabusangot ka? Problema na naman kasi yan. Oh no! Kaya naman tayo. Yan. Guys, ang news ko kasi ay hindi masyadong kagandahan or sabihin na nga nating bad news para sa amin at para sa maraming individuals. I think magiging good news to para sa mga nakalusot. Okay, nakapasa na. Pero yan, ano nga ba tong tinutukoy natin? So, ipapakita namin shortly in this video. So ayan guys, isang malungkot na balita para sa amin and para sa mga international students na gaya ko, lalo na nandito sa Alberta. So even if then hindi international student dito sa Alberta, but if they are also under PGWP or under post-graduation work permit holder and hindi pa sila nakakapagpasa under this pathway, yan, this is a very sad news for all of us. So ano nga ba tong itinutukoy kong sad news? Dahil merong pathway o pamamaraan para maging permanent resident dito sa Canada na binibigay ng probinsya ng Alberta, ang pansamantalang ititigil muna o ihihinto. So, nakakalungkot na balita dahil, alam nyo yon, malapit na tayong graduate, malapit na rin sana tayong maka-avail and mag-enter dito sa pathway or program na to. Pero, yun, parang mukhang hindi para sa atin ang pathway na yon. Kaya sabi ko nga sa inyo guys, sa mga past videos din namin, sa mga interviews, dapat tayo bilang international students dito sa Canada, yung mga nagtatry dito, even work permit, marami tayong plans. Plan A, Plan B, Plan C, Plan D. Dahil hindi natin masasabi yung mga immigration rules dito sa Canada, pabago-bago yan. So, pumasok ka ng 2022, hindi mo sure kung ano na yung pathway na open by 2024 or 2025 na pwedeng maapektuhan. So mamaya, 'di ba, isipin mo, oh, by 2025 PR na kami. Pero maraming pwedeng maging hadlang o pagsubok. Kagaya na lang ng nangyari ngayon na nagsara ang pathway. Bye-bye na. So baka ano ka na, Alwin, Lamia ka na lang ba? Lamia na lang ba ang ating? Oo, Lamia na lang ba ang way para sa maraming kababayan natin dito sa Alberta? So, let's see kung ano ba tong balita na to. So, ito guys, gumawa na naman tayo ngayon ng PowerPoint slides para masabayan nyo ko sa pagbabasa at pagde-deliver ng balita na ito, although sad news para sa karamihan dahil marami pa rin ang maapektuhan at hindi pa nakakatry dito sa pathway na ito. So, yun na nga, no, base sa ating title, isang pathway sa Alberta itinigil muna. So as you may know, maraming pathways na pwedeng gawin or pwedeng itry ng isang individual para maging permanent resident dito sa Canada. So hindi lang express entry ang pwedeng itry ng isang individual, pwede rin tayong pumunta sa mga provincial nominees or sa iba't ibang program na ino-offer ng mga provinces. So since nasa Alberta kami guys, yan, ang pag-uusapan natin ay isa sa mga pathways or opportunities sana na maging permanent resident dito sa province ng Alberta, pero ito ay pansamantalang ititigil muna, ihinto muna, at wala tayong kasiguraduhan kung kailan ulit ito itutuloy. So very sad news. Honestly, we are affected
on this news. Kasi umaasa rin sana kami na gawin itong pathway na to once makapag-work na tayo or earn ng sufficient hours. Yan kung ano man yung required under this pathway. So I am talking about the Alberta Opportunity Stream. So this is the news that has been released in the website of Alberta Advantage Immigration Program. So you can also visit it in the link provided below. So on February 15, 2024, just yesterday guys, nasa school ako nito nagkaklase when I read the devastating news. So it's the Alberta Advantage Immigration Program or AAIP temporarily paused Alberta Opportunity Stream or yung tinatawag nating AOS dito. So the application intake until further notice. Kindly take note guys na yung Alberta Opportunity Stream, so one of the ways kasi ito para maging permanent resident ka, and ang mga nagbe-benefit usually dito ay yung mga graduates ng Alberta, yung mga colleges or universities dito sa Alberta, and they are working physically here in Alberta. But yan, sadly, tinigil muna ito, temporarily paused, and we don't know when it will resume again, kaya until further notice ang isinasaad nila. So who will be affected in this news or announcement? Well, nagpahapyaw na ako guys na isa kami sa tatamaan or tinamaan. So in the website, it says that the AAIP will continue to assess Alberta Opportunity Stream applications submitted before the pause. Draft applications in the AAIP portal that were not yet submitted. Okay? Those who have not yet submitted their applications in the portal before the pause was implemented, including those pending final fee payment. Ito magbabayad na lang, pero hindi pa nila na-finalized. So they will no longer be accepted. So these applications will no longer be accepted. So isa rin kami sa tataman, although we have not yet made any draft application. We have not made any final fee payment. Pero kasi isa kami sa mga interested parties na later on sana makakapag-apply din at makakapag-submit ng application. So ito nga no, nakagawa na sila ng application, nasa portal na or magbabayad na lang ng payment. Pero hindi na sila kasama doon. So guys, kapag nagkaroon kasi ng announcement, stop na talaga doon. So they are making it clear sino ba yung masasama sa mga last applications and sino yung maaapektuhan starting this announcement. Okay? So very clear, as long as nakasubmit ka na, nakabayad ka na, so aasikasuhin pa rin nila yung application mo under Alberta Opportunity Stream. So ito na yung sinasabi ko sa inyo guys, why we are being affected in this announcement, dahil tayo ay magiging future PGWP holder dito sa Alberta. And yung PGWP holders kasi sa Alberta ay pinapaboran itong Alberta Opportunity Stream, meaning very friendly yung requirements ng AOS para sa mga PGWP holders ng Alberta. Kasi ito lang ang requirement. Although marami pa ha, pero very basic yung requirements sa kanila. Yan, so they must have a minimum of just 6 months. 6 months na full-time work. Okay na makakapag-apply ka na. Yan, experience in your current occupation in Alberta. Yan, the full-time work must be in Alberta within the last 18 months as long as we are PGWP holders in Alberta. So meaning if we are PGWP holder in other provinces, syempre hindi siya pinaprioritize under this program. Yan, so they also must be currently in an occupation related to the field of study in Alberta based on an approved Alberta educational credential from an advanced education approved Alberta post-secondary institution. Also, if you have completed an advanced education approved 1-year postgraduate certificate, the occupation must also be related to your previous undergraduate or graduate field of study in Canada. So see, meron tayo kasi 'di ba sa CRS or sa express entry na para sa Canadian Experience Class, it's gonna be 1-year requirement para maka-acquire ka ng points for CEC. So in this Alberta Opportunity Stream, 6 months lang guys na pagtatrabaho na full-time work
pwedeng-pwede na kaming maka-apply sa AOS and pwede nang magkaroon ng opportunity to become a permanent resident. Kaya lang yun nga, nakakasad lang na this has come to a temporary pause and we don't know when it's gonna resume. So additional requirements lang just for your information. Although sadly nga hindi na namin ito mayu-utilize pero kasi para lang din sa point of view ng karamihan kaya magkakaroon ng maraming taong maapektuhan kasi ito yung kailangan namin i-comply apart from the other requirements na language, yung mga CLB, ganyan. So we must be in full time for a minimum of 30 hours per week. So we are not allowed to do part-time work in order to be considered under this program. And then we must have been in the same occupation as the current occupation listed in the application and must be authorized by IRCC with valid temporary resident status if completed in Alberta or Canada. And this experience cannot be completed while studying in Canada and doing co-op work, placements, or internships as part of a study program. So these are just the basic requirements as long as talaga makakuha tayo ng employer yan after studying and we are working at the minimum of 30 hours a week. So bakit ba bigla tayong nagkaroon ng pause under the Alberta Opportunity Stream? So sadi kasi marami talaga maapektuhan lalo na yung malapit ng maka 6 months at maka-apply under this stream. So hindi na matutuloy yung kanilang application. Maapektuhan rin yung mga international students, whether first year or second year, kasi later on magkakaroon ng PGWP. So even if maka 6 months work kami na full-time, hindi na kami makaka-apply under AOS. So what's the reason why a sudden stop? Okay, so this pause will enable the program to address its current inventory and focus its limited immigration nominations on priorities such as filling labor shortages in healthcare. Okay, so healthcare, technology, construction, agriculture, tourism, and hospitality, and other in-demand sectors. So meaning gusto muna nilang i-address yung current inventory na nasa kanila dahil bago pa man magkaroon ng maraming application, they want to accommodate na yung mga naunang nagpasa ng applications and magpo-focus sila ngayon sa mga aspects or mga trabaho na kung saan may labor shortage dito sa Alberta. And that's particularly in healthcare, technology, construction, agriculture, tourism, and hospitality, and other in-demand sectors. So maybe later on, we will make another video or vlog kasi recently din, nag-post or nag-announce yung Alberta na they are now going to have this tourism and hospitality stream. Yan. So it's gonna be a good news sa mga nasa tourism and hospitality industry dahil may mag-open na door para sa kanila. So ito nga yung pwede nating sabihin na when one door closes, another one opens. So paano naman yung mga nasa ibang industry yung wala sa nabanggit? Yan yung mga tao na kasama kami ha. Yan ay dapat merong plan A, plan B, plan C, plan D, etc. So hindi dapat matatapos sa AOS lang ang pathway na tinitingnan. Yan, marami pa dapat i-consider dahil hindi natin masabi, baka biglang mag-stop yung pathway na binabalak nating applyan afterwards. So the AAIP will be implementing measures to manage future application volumes against program priorities and to maintain reasonable service standards across its streams. Yan, magkakaroon lang ng more on management about future application and we hope na yan magkaroon ng resumption sooner. Yan when we are also ready na makapag-apply under this stream. So the AAIP will update the website again when the pause is lifted. Yan guys, aabangan natin to. So kapag magkaroon ng announcement guys and once this is lifted, yan lalong-lalo na sa mga individuals or students or workers na nandito sa Alberta. So I know you guys are also affected. Yan, we will relay to you once we got an announcement that this pause is lifted para makapag-apply na ulit kayo. So, yan. So, once the application intake in the stream resumes.
So guys, dasal na lang muna tayo. 'Di ba dapat talaga ready, lalo na sa mga may 1-year PGWP lang. I know the timeline is very tight dahil 1 year lang yung opportunity for you to gain that enough experience and maging permanent resident dito sa Canada. But yeah, ito ang immigration system ngayon sa Canada. Very dynamic, madalas magbago, and dapat talaga lagi tayong updated para alam natin yung next path na dapat tahakin. So, ayun guys, ang ating news for today. Yan, ito para si Alvin ang super affected, oh. Hindi, ano kasi, syempre nakakalungkot din. Kumbaga, imbis na mapadali sana tayo, another problem na naman to. Or mababawasan yung opportunity sana. Kaya dapat talaga lagi kang may baon na impormasyon o alam, kasi hindi dapat matapos yung pagre-research mo sa mga alternative ways para maging permanent resident dito sa Canada. Yeah. Ang problema lang din dyan guys, syempre, dahil nga huminto or nag-pause, so marami rin yung marami yung maapektuhan. Tapos syempre, pag nag-open ulit yan, dagsaan na naman yan. So, ganun talaga. Kasi dyan guys, di ba, syempre point system yan, di ba? So pataasan pa rin ang points. Tsaka kung nasa in-demand, industry, yan, or stream. So yun, di ba, as I've mentioned, yung mga nasa healthcare, yung mga nasa tourism, yan, yun yung mga in-demand stream na pwedeng ituloy-tuloy pa rin ng Alberta yung pag-accept ng application and bibigay sa kanila ng permanent residency. Kagabi nga guys, nung nabanggit sa akin ni Emma yan, sabi niya, ano ba yan? Sabi niya, umiwas na nga ako sa nursing or sa pagiging nurse. Baka mamaya yun na naman yung... Oo nga, baka wala na tayong option, babalik na tayo doon. Balik na naman sa pagiging nurse, marami na siyang kasi pinipili talaga tayong mag-focus sa mga in-demand industries or streams. Pero kung walang-wala ng option, we will explore that. Pwede na rin mag-French lesson na ako para makapagdagdag sa points, no? Diba, Manong Jovi? Aral na naman. Yan, so ang daming pwedeng pang gawin kung wala nang talagang option. Pero iyon yung mga nire-reserve ko na huling bala. Kasi hanggat may opportunity pa tayo nakikita or alternative pathways, doon muna tayo para hindi na mahirapan ang ating life. Hindi, tsaka ano pa naman guys, nag-pause lang naman, hindi naman nag-totally stop So, sabi ko nga kay Emma, ano lang naman yan, siguro, tinatapos lang nila muna siguro yung mga backlog nila. Yes. Diba? Malay natin, hindi natin alam So, pero hindi rin natin alam yung pause na ba yun? 1 year, 2 years, 3 years. Kasi yung sa capping ng international students, clear si Immigration Minister na 2 years yun. Ngayon, walang sinabi ang Alberta. Pwedeng 5 years yan, 10 years. So, depende. Ay, wala tayong magagawa. So, ganun talaga, no? Ganun talaga. Magdasal na lang tayo. Dasal na lang. Yun And mag-aral tayo, guys. Mag-research tayo kasi marami pang ibang pathways. So, maybe this door closed, pero marami pang door na pwedeng magbukas para sa atin. Yan, kakatok lang tayo. Mali mo naman, sabihin nila, di ba? Mag-iba ulit yung rules or sabihin nila, eto, may mas magandang pathway. Yeah. So, hindi natin alam. So, dapat talaga bilang international student dito sa Canada, yan, updated tayo lagi sa news. Lagi manood ng news, guys. Kaya lagi rin ako nakaabang. And syempre, i-relate ko rin yan once maaral ko na rin yun, guys. So, anyway just a disclaimer, hindi ako immigration lawyer dito sa Canada. Hindi rin ako immigration consultant. Whatever we share to you ay based rin sa aming research, and yung pinakita kong slides, ang wordings doon ay lifted from the website ng Alberta government. So, if you want to know more, yan, please do your own research before you take any decisions or actions. Yes. So yun guys, no, I hope na may natutunan kayo. And sa tingin nyo guys na nakatulog tong video na yun, please give me a thumbs up. And syempre, don't forget na rin to hit the notification bell para mas updated pa kayo ng mga latest video namin. Alright, so hanggang dito na lang. See you on the next one. Peace!